Magandang gabi sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa oras na ito na muli ay tayo po ay magkakasama dito po sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Napakabilis po ng panahon. Tayo po ay nasa huling linggo na ng Setyembre, no? At sa pagkakataon na ito, nais ng ating Panginoon na patuloy na ang kanyang buhay at makapangyarihang salita ay ating pong maranasan sa ating mga buhay. At sa pagkakataon na ito, ihanda po natin ang ating mga puso at dalangin ko po ng lahat po ng aking pong makakasama sa pag-aaral po ng salita ng Diyos ay tunay nga na maranasan ang pagkilos ng ating Panginoon. Salamat sa oras na ito na pinagkaloob nyo at hayaan natin na ang Santong Espiritu ang siyang maging tagapagturo natin. Pagpalain ng Diyos ang bawat isa at ihanda po natin ang ating mga puso sa pagkakataon na ito. Tayo po ay dumako muna sa panalangin upang ang gabay ng Diyos ay ating pong maranasan. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng mga pagkakataon, Panginoon, na ang salita nyo ay amin po mapagbulayan. Salamat, O Diyos, sapagkat sa pagkakataon na ito, alam namin ang Santong Espiritu ang siyang magiging tagapagturo namin dahil inaamin namin ang katotohanan na kung wala siya, wala kaming magagawa. Ihanda niyo po ang aming mga puso, pagpalain niyo po ang bawat salita niyo na maiyahayag. At ito, Panginoon, ay Lord, magbigay, Panginoon, ng kapahayagan sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming po salamat. Alam ko po na kayo magmi-minister sa lahat po ng akin po makakasama sa gabing ito. Marami pong salamat. We trust everything unto you. At ngayon pa lamang po ang papuri, pasalamat, kalwalatian ay ibibigay na po kaagad namin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. At sa gabi pong ito, katulad po ng ating tema ngayong pong buwan ng Setyembre, about speaking the word na nakita natin sa aklat ng Lucas chapter 7 verse 7 na naroon po na nakita at namangha maging ang ating Panginoon sa pananampalataya ng centurion na yon na sabi nga ay naroon yung kanyang pagtitiwala at pananampalataya na sabihin lang ng Panginoon ang kagalingan doon sa kanyang katulong ay ito'y magagaling na, no? Kaya naroon po na sa mga linggo o mga araw na kung saan ay nagkaroon ng ano dito sa tinig ng pag-asa. Ito po ang mga naging topic natin about speaking the word. Praise the Lord. At dito po sa Mark 11:23, ang sabi po dito, "For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, Be thou removed, and be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he saith shall come to pass, he shall have whatsoever he saith." Dito po ay makikita natin, no, na ang sabi ng ating Panginoong Hesus na kung sino man daw ay naroon na magsalita, maging sa mga bundok, no, na ito ay maalis at hindi siya naroon na nagda-doubt o nag-aalinlangan sa kanyang puso na ang kanyang sasabihin ay mangyayari, no? Naroon po na sabi nga ay he shall have whatsoever he saith. Kaya napakahalaga po ng bawat salita na atin pong binibigkas, no, at sinasabi. Sabi nga po ay life and death is in the power of our tongue. Kaya ang nais po ng ating Panginoon na sa ating mga buhay ay maging maingat ang bawat isa sa atin. At maging ang katotohanan na out of the abundance of our heart, our mouth speaks, na ang lahat po ng salita na lumalabas sa ating bibig ay naroon na ito'y nanggagaling sa ating mga puso, no? Kaya po sa gabing ito, ang ating pong tatalakayin ay what to speak po. Ano ba yung dapat natin mga sabihin o salitain na sa mga salitang ito ay alam natin na ang Diyos ang kikilos ng makapangyarihan, no? At ang Panginoon ang siyang maluluwalhati.
Unang-una, what to speak, ano yung dapat nating sabihin, ay una, the Word of God, no? Ang salita ng Diyos. At alam naman natin na ang salita ng Diyos ay matatagpuan sa Biblia, no? Na sabi nga ay naroon po na ang salita ng Diyos ay ito ay logos dahil ito yung written word. Pero ang nais ng ating Panginoon, ang ating salitain ay ang rema o the spoken word o yung salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan. Ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 12, titingnan po natin dito, no? Sabi dito, the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and in the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. No, kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos ang ating ipinapahayag. Dahil ang sabi nga ito ay quick and powerful, makapangyarihan, no? Ito daw po ay matalim pa sa isang espada na magkabila ang talim, no? At ito ay naroon na sabi nga ay nanunuot hanggang sa pagitan ng soul and spirit, ng kaluluwa at ng espiritu. At maging ng ating katawan, ano, joints and marrow, no? Ito ay naroon na may ginagawa. At nadidiscern din daw ng salita ng Diyos ang kaisipan o ang naisin o yung intent ng mga puso. Kaya ganoon kapangyarihan ang salita ng Diyos. Kaya ito yung unang-una na dapat na lumalabas sa ating mga bibig, no? Ito yung ating ipinapahayag ang salita ng Diyos. At ito nga po ay matatagpuan natin sa kanyang sa Bible, ano, yung the Word of God. At dito natin ito matatagpuan, no? At ang sabi nga dito din sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scriptures is given by inspiration of God, no? Ang salita daw ng Diyos, ang habi nga ay naroon na ang Diyos mismo ang nag-ibigay ng inspirasyon nito. At ito ay pakipakinabang, no? And is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang salita daw ng Diyos ay mapakinabang para sa mga doktrina, para sa pagtutuwid, pagbibigay ng mga instruction, para sa, habi nga ay makapamuhay tayo ng mayroong righteousness o ng kabanalan, ano? Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos, so yung scripture, ay ito yung ating sinasabi. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, no? Matuto tayo na ito yung ating ipahayag. Dahil una, ito ay quick and powerful, sharper than any two-edged sword. At ito rin ay naroon na magagamit para sa correction, no? Para sa instruction. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos ang ating ipinapahayag. At sa Isaiah 55 verse 11 din, makikita natin na ang sabi doon, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, no? Nang salita daw ng Diyos na lalabas sa kanyang mga labi, it shall not return unto me void, sabi ng Panginoon, ano? Hindi daw ito naroon na sabi nga magiging void o walang pakinabang, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. No? Ang salita daw po ng Diyos, no, na kapag ito ay ipinahayag natin, hindi babalik sa Diyos ng walang walang ginawa. Mayroon tong ginagawa. No, kaya wag tayong naroon na sabi nga ay wag natin na hindi salitain ang salita ng Diyos po. Katulad halimbawa, yung John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Ang makakarinig po nito ay naroon na mararanasan at mauunawaan yung gayon na lamang na pag-ibig ng ating Panginoon, no? At naroon na sabi nga yung
ang buhay ng ating Panginoon ay pinagkaloob niya upang tayo magkaroon ng kaligtasan kapag tayo naniwala, nagtiwala sa Kanya. Po, kaya ito ay magbibigay sa atin ng instruction. Paano ba natin makakamtan ang kaligtasan na yon, ano? Makikita natin yung mga talata ng Biblia sa Romans 3:23. Ipapahayag nito na tayo ay makasalanan at dahil tayong makasalanan, dapat tayo patungo doon sa kapahamakan. Pero sa 6:23 ng Roma, ay makikita natin na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang regalo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. No? Kapag ito yung ating mga ipinahayag, makikita po natin na ang pagliligtas ng Diyos ay naroon po na magiging maliwanag, no? Sa bawat isa na makakarinig nito. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ang ating ipinapahayag, no? At sabi nga, it shall not return unto me void, sabi ng ating Panginoon. It shall accomplish that which I please, no? Halimbawa, katulad po sa kagalingan, no? Na nais ang ating Panginoon na ang ating ipahayag ay yung sabi nga ay sinabi niya na by His stripes we are healed. Sa kanyang mga latay tayo ay pinagaling na, no? Kaya naroon po na kapag ito'y lagi nating ipinapahayag, ang sabi dito, no, it shall not return unto me void. Ibig sabihin, meron tong gagawin na kung paano sinabi na tayo'y pinagaling na, ang kagalingan ay ating mararanasan. Po. At kapag naman sinabi na tayo ay naroon na isusupply niyan lahat ng ating pangangailangan, katulad ng sinabi sa Philippians 4:19, that our God will supply all our needs according to His riches and glory by Christ Jesus, no? Ay naroon na kapag ito'y lagi nating ipinapahayag, ito ang ating mararanasan. Kaya napakahalaga po na ang kanyang mga salita ang ating ipinapahayag para maranasan po natin na yung kapangyarihan nito, para maranasan natin ang habi nga po yung kung sino talaga ang ating Panginoon sa ating buhay. Lalo na yung nagsabi na kung ikaw ay natatakot, ang sabi niya nga, di ba, I have not given you the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. No, yun po yung mga salita ng Diyos, yung mga pangako ng Diyos, yun po yung ating naroon na ipahayag, no? Lalo na kapag ikaw ay nasa gitna ng mga problema, mga pagsubok, napakahalaga po na ito yung ating ipinapahayag ang kanyang salita. Dahil habang ito po ipinapahayag natin, mayroong nangyayari, no? May nangyayari po sa spiritual at naroon po na ang manifestation nito ay ipaparana sa atin ng ating Panginoon, no? Kaya ito yung unang-una kung ano yung dapat nating sabihin. Po, anong dapat natin sabihin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos, no? Dahil ito ay buhay at makapangyarihan. Ang pangalawa na dapat natin na sabihin, no, na dapat na lumabas sa ating bibig ay yung kalooban ng ating Panginoon. Ano ba ang kalooban ng Panginoon? Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Ang pangalawa daw po na dapat nating sabihin o salitain ay ang pagpapasalamat, no? Sa lahat ng bagay, no? Ano man yung nangyayari, no? Sa ating buhay, yung ating nararanasan. Ang sabi dito, in everything, give thanks. Ang pasasalamat ang lumabas sa ating mga labi, no? Sa ating mga bibig. Dahil ang isang tao nakakapagpasalamat siya, no, kung siya ay mayroong pag-asa, siya ay mayroong naroon na sabi nga ay katiyakan. At alam naman natin na ito ay makakamtan lang natin sa ating Panginoon, no? Kaya naroon na makikita natin sa isang tao na siya nga ay naroon may tunay na pananampalataya sa Panginoon kung lagi siya nagpapasalamat. Makikita natin na siya ay mayroong tunay na pagtitiwala at tunay na pag-asa sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus kung sa kanyang mga labi ay naroon na siya ay nagpapasalamat. Kahit negative pa, no? Kahit pangit pa yung mga pinagdadaanan niya o pangit pa yung naroon na nararanasan niya, no? Ang lalabas pa rin sa kanyang bibig ay ang
pasasalamat dahil alam niya that all things will work together for good to them who love God and who are called according to His purpose. Alam niya na sa lahat ng bagay ay may magandang layunin ang Diyos, no, sa kanyang buhay. Kaya kapag ito po ay naroon na nasa ating puso, ang lalabas lamang sa ating mga labi ay pasasalamat. Ano man yung sitwasyon, ano, makikita po natin sa buhay po ni Joseph, no po, marami siyang mga pinagdaanan. Pero hindi nasulat na siya ay nagreklamo, na siya ay nagtampo, na siya ay nagalit, kundi ang kanyang puso ay punong-puno ng pasasalamat. Kaya natanggap niya, no? Naroon na anuman yung kanyang pinagdaanan, na tinapon siya sa balon, pinagbili siya, naging alipin siya ni Potiphar, no? Tapos pinakulong pa siya dahil pinagbintangan siya. Pero sa kanya, dahil alam niya na ang Diyos ay may control ng kanyang buhay at ang Panginoon, no, ang Diyos ay mayroong magandang layunin sa kanya dahil yun nga, ipinakita na ito sa pamagitan ng panaginip, no po, na naroon na pinakita sa kanya na ang mga bituin ay luluhod sa kanyang harapan, ang araw, ang buwan, ito ay luluhod, no? Kaya naroon na noon pa man ay alam na niya na ang kanyang buhay ay mayroong sabi nga ay layunin ng Diyos sa kanya, no? At ito rin po ay para sa atin, katulad ng sinabi sa Jeremiah 29:11, na sabi nga, for His plan for us is a plan of peace and not of evil, that we might have an expected end, no? To have a hope and a future. No po, kaya kapag ito po ay nakatanim sa ating mga puso, makikita natin na ang lalabas sa ating mga labi ay pasasalamat, no? Pasasalamat dahil sa ayaw sa gusto natin, yung plano na yon ng Diyos, no? Sabi nga yung plan niya, yung kalooban niya sa ating mga buhay ay mangyayari at magaganap, no po? Dahil sabi nga nakasulat na sa sabi nga meron ng Book of Life na kung saan ang ating mga pagdadaanan ay naroon na. 'Di ba? Sabi nga sa Ephesians, ano, sabi doon na we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which are prepared in advance, no? Ibig sabihin talagang nakatalaga na ang mabubuting bagay na inilaan at naroon na ipinlano ng Diyos sa ating buhay ay naroon na mangyayari at magaganap. Ano man ang sabi nga, walang makakahadlang nito dahil nakaplano na nga eh. Kaya kahit na anong nakikita natin, anong nararanasan natin, kapag alam mo na mayroong ng magandang plano ang Diyos sa buhay mo, makakapagpasalamat ka pa rin. Katulad ng sinabi sa aklat ng James, no? Santiago, na sabi doon, magalak ka kapag ikaw ay dumaranas ng mga problema at pagsubok, no? Kaya bakit nasabi yun ni nasa Santiago, no? Ay dahil alam niya nga na ang Diyos ang may control ng lahat, no? Sabi nga, He knows everything, He sees everything, and He controls everything, no? Kaya naroon na ang nais ng ating Panginoon na ang kalooban niya, lagi tayong magpasalamat sa lahat ng bagay, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. No po? Kaya ito po yung pangalawa. Yung una, ang dapat nating sabihin, ang dapat nating salitain ay ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagme-meditate, tayo ay naroon nagbabasa ng salita ng Diyos at ito ay hindi lamang basta mini-memorize, itinatago sa ating mga puso. Dahil sabi nga, out of the abundance of our heart, our mouth speaks. Kaya ang salita ng Diyos ay dapat itinatago sa ating mga puso at ito ay ating dapat na salitain, no? Ito ay ating salitain. At ang pangalawa, ang kalooban ng Diyos ay tayo laging magpasalamat, no? Sa lahat ng bagay daw, pangit man, no, maganda man, no po, tayo ay magpasalamat, no? Sapagkat ito po ay kinalulugdan ng ating Panginoon. Dito siya napiplis kapag tayo ay laging nagpapasalamat sa Kanya. At ang pangatlo
ay makikita natin to no sa aklat ng Ephesians chapter 4 verse 29. Ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 29, speak good or encouraging words, no? Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers, no? Kailangan daw ang lumabas sa ating mga labi, no, sa ating mga bibig, ay yung mga mabubuti at mga salita na makakapag-encourage, no, o makakapagpalakas sa lahat sa mga nakikinig, hindi yung naroon na mawawalan sila ng mawawalan sila ng hope, no, ng pag-asa sa ating mga sinasabi, no, kundi sa bawat salita na lalabas sa ating bibig, nais ng ating Panginoon na ito ay mabuti at sabi nga, makakapagtaas ng antas ng pananampalataya ng iba, makakapag-encourage tayo, no? Kaya maging maingat daw, no? Hayaan natin na walang corrupt communication, no? O ibig sabihin, walang mga negative na mga salita ang lumabas sa ating mga labi, no? Kundi talagang positive, no? Yung encouragement, no? Yung naroon na magpapataas ng pananampalataya ng ating kapwa. Hindi yung naroon na magbibigay pa sa kanila ng discouragement, kundi encouragement. Po. Kaya maging maingat tayo sa bawat salita na lumalabas sa ating mga labi. Po. Dahil ang sabi nga, anuman yung ating sabihin, ito ay mangyayari at magaganap. Kaya napaka-powerful ng ating mga salita. No? Mayroon tong kapangyarihan. Kaya kung gusto natin na ang makita natin ay yung mabubuting bagay na nanggagaling sa ating Panginoon, speak the word of God, no? Speak thanksgiving, speak good things, no? And encouraging words. No po, ito po yung nais ng ating Panginoon na naroon po na maikapamuhay natin, no po. Lalo na po ngayon na nasa huling araw tayo, no po, naroon na sabi nga ay maraming mga bagay na mangyayari. Sabi nga sa John chapter 16 verse 33, in this world you shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. No, sa mundong ito marami daw mga pagsubok, kahirapan, no? Pero ang sabi ng Panginoon, magalak ka dahil napagtagumpayan na niya ang mundo. Kaya kapag ito po ay nakatanim sa ating mga puso, walang anuman ang pwedeng magpabagsak sa atin. Walang sitwasyon na pwedeng magpalayo sa atin, sa ating Panginoon. Kundi lalo tayong lalapit sa Kanya, lalo tayong magtitiwala sa Kanya, higit sa lahat magpapasalamat sa Kanya sapagkat alam natin na kahit minsan hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya mga kapatid, ito po ay isang paalala sa bawat isa sa atin. Dalangin ko po na ang tema natin ngayong buwan ng Setyembre ay tunay na tumimo sa ating mga puso. Nagpabago ng ating mga kaisipan. Katulad ng sinabi sa Roma 12:2, no? Be not conformed to this world, but be transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is the truth and the perfect will of God. Para daw po naroon na ang kalooban ng Diyos ang ating maikapamuhay. Hindi tayo maligaw, no? Hindi tayo maligaw ng kung ano-ano mga doktrina, no? Kundi kapag po ang ating isipan ay talagang renewed ng salita ng Diyos, makikita po natin na yung perfect will niya ang ating pong magagawa, no? Kaya dalangin ko po na lahat po ng mga naging katuruan itong buwan ng Setyembre ay naroon na talagang nakapagbukas ng ating mga puso, ng ating kaisipan na maging maingat sa ating pagsasalita dahil mayroong kapangyarihan ang bawat salita na lalabas sa ating mga labi. At tandaan din po natin na sa ating mga salita tayo ay i-judge, no? I-judge tayo ng Diyos, no? Kapag pagharap natin sa kanyang sa kanya, no?
Ang sabi doon, bawat salita na lumabas sa ating mga labi ay ating pagbibigay sulit. Magbibigay sulit tayo, no? Sa lahat ng ating mga sinabi. Kaya ngayon pa lamang hayaan natin na ang tunay na yung mga salita na nais ng Diyos ang lumabas sa ating mga labi. At ito'y magagawa natin sa tulong at habag ng Santong Espiritu. Patuloy tayong naroon na tumawag sa Kanya, no, magpatulong sa Kanya dahil siya yung ating dakilang guro na magtuturo sa atin, magpapaalala sa atin ng mga salita ng Diyos na dapat natin natayuan, dapat natin sampalatayanan at higit sa lahat, dapat natin naroon na ipahayag. Po. Kaya purihin po ang Diyos sa mga talatang ito na ating pong napagkaisahan ngayong gabing ito. Alam ko po na ito ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan katulad ng sinabi sa Isaiah 55:11. So shall my words be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. At ang mga salitang ito ay isinesend sa bawat isa sa atin, ipinadadala, ipinaalala, no, ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama na patuloy na dumulog sa kanyang harapan. Ama namin Diyos, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin na kami po ay maging maingat, Panginoon, sa lahat ng amin pong mga sasabihin sapagkat may kapangyarihan ang mga salita na lumalabas sa aming mga labi. At ang kapangyarihan na yon ay nagbibigay ng buhay o ng kamatayan. Pero salamat na kapag ang salita nyo ang lumabas sa aming mga bibig, naroon po ang kapangyarihan, naroon ang buhay, naroon ang pag-asa, naroon, Panginoon, ang kalayaan. Yes, Lord, in the name of Jesus, kagalingan, Panginoon. Yes, in Jesus' name. Salamat, O Diyos. At hayaan niyo po na ang aming pong mga puso ay mapuno ng tunay na pasasalamat sa inyo, Panginoon, na anuman ang aming harapin, anuman, Panginoon, ang aming masuong, Panginoon, sa mundong ito, Diyos, Lord, hindi kami matatakot, hindi kami, Panginoon, mawawala ng pag-asa, sapagkat kayo ang magbibigay sa amin ng, Lord, ng sound mind, Panginoon, upang, Lord, hindi kami makapagsalita ng ayon sa aming emosyon, hindi kami makapagsalita ng ayon sa nangyayari, kundi magsasalita kami ng kagustuhan mo lamang, Panginoon, ng pasasalamat sa inyong dakilang pangalan. Marami pong salamat, O Diyos, pagpalain niyo po ang bawat isa at hayaan niyo, Lord, ang mga salitang ito'y tunay na tumimo sa aming mga puso upang kami po ay hindi magkasala katulad ng sinabi ni Haring David, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Maraming pong salamat, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maging ang programa na ito ng Lord, ng tinig ng pag-asa. Hayaan niyo, Lord, na sa bawat salita niyo na naipapahayag sa platform na ito, Lord, ay tunay nga magbigay ng pag-asa, Panginoon. Hallelujah sa kanila, O Diyos, sa lahat ng makikinig at naroon, Panginoon, hallelujah, na magbubukas, Panginoon, sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Salamat ng marami, O Diyos, wala kaming magagawa kundi ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat, kalwalatian, kadakilaan, ay lagi lamang naming ibalik sa inyo, Panginoon. In the name of Jesus, these things we pray. Amen and amen. Purihin po ang Diyos. At muli ay naroon po na, sabi nga po, ay maging excited tayo sa bawat tatalakayin dito po sa Tinig ng Pag-asa. Kaya pagpalain po kayo ng ating Panginoon. God bless us all and good night. Have a sweet dreams na nanggagaling sa Kanya. God bless. Amen.